Ay, sus, Ginoo ko, tibo. Wala nang bata dito. Wala na. Tabi mo ba? I-open mo na. May batay ba? Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig at misyon ni Jesus tulad sa mga itinakwil, inaatid, mga napapabayaan sa lipunan, lalo't higit ang mga makasalanan ay dapat bigyan ng halaga, huwag baliwalain, sapagkat sila ay mga tao na may puso at damdamin na nangangailangan din ng kalinga at yakap ng mga taong nakakaunawa sa kung anumang sitwasyon at mga hindi kanais-nais na pinagdaraanan nila sa buhay. Tulad ni Jesus na walang siyang pinili, nakisalo at nakisama siya sa mga taong makasalanan. Patunay ito na ang Panginoon ay sandigan ng lahat, bukal ng awa at habag. Kaya't bilang tao ay patuloy na nananalig. Gawin natin ang maayos na pagtulong at paglilingkod sa ating kapwa. Atin din pong isama sa ating mga panalangin sa umagang ito ang lahat ng mga magdiriwang at nagdiriwang ng kaarawan na sina Raisa Ricanya, Sharon de los Santos, Lona de los Santos, Rosalfina Falcan, Venus de los Santos, Jessica Bolal, BJ Jan Valencia, Radigondes Perlas, at Freddy Villavicencio. Tatayo po ang lahat bilang pambungad na awit. Magsitayo po ang lahat. Tayo po lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumayon. At sumainilin. Tayo po'y nanalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat na nasa pangarin ay napatid mo at walang lihim na nalilingit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat at pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Yesu Kristo.
Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos, at pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Sabay-sabay po natin pagsisihan ng ating mga pagkasala sa Diyos, ganun din po sa ating kapwa. Kami na umisan sa iyo, Thank Diyos, you sa mga sa Panginoon. sa lahat ng mga santo at istresa na kami nagkasala sa aming nais, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa at sa napaligtaan ng Lord. At ito'y sarili namin kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, ng kawaan kami. At sa lahat ng mga santo, ay panalangin kami sa iyo, O Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan nawa kayo ng mga pangiring ng Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesucristo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kahitaasan. Tayo'y manalangin. O Diyos na pinagmulan ng lahat ng kabutihan,
Itulot mo po sa pamamagitan ng iyong inspirasyon ay aming isipin ang mga bagay na wasto at sa tulong rin ng iyong pangunguna ay may sagawa namin ang mga iyon. Alang-alang sa iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon, na nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo manalangin, makapangyarihan at walang ng Diyos. Kaya bilang kapasalamat sa muling pagkataon na kami iyong dinala dito sa iyong bahay pananaminan para sa gawa itong pinakamataas ang pasalamat sa iyo, ang pagdiriwang itong banal na misa. Na ngayon, sabay nito ang aming mga kapatid ay nagpapasalamat lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan na sina Raisa Regania, Cherry de los Santos, Lona de los Santos, Proserpina Palgan, Venus de los Santos, Jessica Bulan, Benji Jan Valencia, Radigondes Perlas, at din po sa aming kapatid na si Frede Villavicencio. Nanaway patuloy mo nawa silang pagkalooban ng biyaya ng buhay. Maraming kaarawan ang pagkaloob mo sa kanila, Panginoong Diyos, at naway sila'y patuloy na magiging instrumento sa pamamagitan ng iyong mabuting balita. At ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng Jesucristo aming Panginoon. Amen. Amen. Tayo'y manalangin. Kami lubos na nagpapasalamat sa iyong Panginoong Diyos na sa pagsasagawa po namin itong banal na misa. Ito yung pinapangunahan sa mga sponsor, lalo-lalo na ang First Sunday Mass sponsor, na ito yung pinapangunahan sa bawat pamilya, lalo-lalo na sa mga pamilya ni na Konsehal Edgar Perlas, Dante Recania, Maribit Gabonilas, Jaime Rian Sares, Marijo Candelaria, Wilson Salodes, Marcial Salodes, Patricia Medina, Florenio Salodes, Risty Candelaria, Patrocinia Recania, Marie Grace Medina, Narcisa Heronatas, Ronel Recania, Gina Labusta, Flor de Lisa Salodes, Edwin Ricto, Alexander Salodes, Maribel Villavicencio, Jeline Arizapa, Jeffrey Perlas, Mark Rian Sares, Vanessa Labusta, Shani Andrada, Rosmi Cañete. Nanawa o Diyos, ang pamilyang ito ay patuloy mo nawa silang pagkalooban ng iyong Espiritu Santo, ingatan sa kanilang patuloy na paglalakbay sa buhay na ito, at away pagkaloob mo sa kanila ang isang masaganang pamumuhay. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin, O Diyos na buong naawa, patuloy namin ininudulog ang aming mga kapatid na may karamdaman. Naway pagkaloob mo sa kanila ang iyong awa at patuloy mo silang pagkalooban ng malakas na pangangatawan. Matibay na pananampalataya upang magamit nila upang malabanan ang lahat ng mga pagsubok na ngayon ay kanilang kinakaharap. Lalong-lalo na ang aming mga kapatid na sila Maylin Villavicencio, Rode Salodes, Father Edwin Luto, Dolores Recania, Ana Marie Paa, at yun din po sa aming kapatid na si Emilio de los Santos. At ang lahat ng ito ay sumagitan na Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Ang pangako ng Diyos sa sanlibutan ay kailanman ay hindi nawawala, hindi nasisira o hindi naglalaho. Lalo na sa mga taong lubos ang pagtalima sa kanyang mga kautusan. Tulad ni Abraham na naging masunurin sa utos ni Yahweh, na kung saan ang pagpapala, kaligtasan at katagumpayan ng pangako sa kanya ni Yahweh, na magpahanggang ngayon itaglay natin ang tunay na paglingap ng dakilang Diyos para sa ating kaligtasan. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa.
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 12, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 9. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain." Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarah at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, "Ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula noon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog sa Kanaan. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang diwa ng habang
nararamdaman natin ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating matibay at tapat na pananampalataya. Hinihikayat at hinahamon tayo na maging malapit sa Diyos araw-araw. Huwag tayong panghinaan sa pagtiya ng pangako ng Diyos sa mga taong matuwid at sumusunod sa kanyang kautusan at kalooban. Alisin natin ang mga agam-agam at pangamba at ganon din ang alinlangan sa ating mga sarili nang sa ganon ay mapuspos tayo ng pag-asa at pagpapala na ipinako ng Diyos sa atin. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sa Balata 4, magsisimula sa talata 13 hanggang talata 20. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil siya ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang pangako ay pagkakaloob lamang sa sumusunod na kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabas. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabas. Kaya nga sa pananampalataya, nababatay ang pangako, upang ito ay may bigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham. Sapagkat siya ang ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nananalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, "Sindagi ng mga bituin ng iyong magiging lahi." Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uubod-ubod na siya. Palibhasa ay 100 taon na siya noon. At ang kanya namang asawa, si Sarah, ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay itinuring na matuwid ng Diyos. Ang salitang itinuring na matuwid ay isinulat hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. Ituturing din tayong matuwid dahil sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo mapawalang sala. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ipagpuni ang maruting balik.
Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Mateo. Sa kabanata siyang nagsisimula sa talata siyam hanggang talata 13 at magpapatuloy sa talata 18 hanggang talata 24. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglalakad, nakita niya isang tao ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magagasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng mga manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Samantalang sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon din, gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng flauta at ang mga maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya. Hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balitang tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupain yaon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pangaral. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin po.
Welcome po sa pagdiriwang itong banal na misa. At ating napapakinggan ang ating banal na ebanghelyo ay mayroong tatlong mahalagang tagpo na ibinahagi sa atin sa pamamagitan sa ebanghelyo ni San Mateo. Ano yung unang tagpo? Yung unang tagpo ay yung pagkatawag ni Mateo. Anong sabi anong sabi ng ating Panginoong si Jesus? Sumunod ka sa akin. Anong ginawa ni San Mateo? Tumindig siya at sumunod sa ating Panginoong si Jesus. At ang pangalawang tagpo, yung pag-ipagsalo ng ating Panginoong si Jesus sa mga publikano. At ang pangatlong tagpo, yung babaeng 12 taon nang binudugo na gumaling. Ganun din po yung pinuno ng mga Hudyo na ang kanyang anak ay namatay pero muling nabuhay. Bigyan natin ng pagpapahalaga yung unang tagpo, San Mateo. Si Mateo, ang personal background ni Mateo ay siya yung maniningil ng buwis. Kaya nung nakita ni Jesus si Mateo, ay nakaupo siya doon sa paningilan ng buwis. At ano ba yung mga maniningil ng buwis noong panahon? Ito yung mga tao na sinisiklot ng karamihan. Bakit? Dahil hindi lang sila naniningil ng tama, kundi naniningil sila ng sobra. Kaya ang mga maniningil ng buwis noon ay tinatagurian na mga makasalanan. Dahil sila yung nagpapahirap sa mga tao noon. Ibig sabihin, sila yung mga nagnanakaw ng mga pera ng tao. Ganon itinuturing si San Mateo. Pero bigyan natin ng pagpapahalaga. Bakit si San Mateo ang tinatawag na hindi naman siya karapat-dapat, makasalanan, itinakwil ng lipunan, kinamumuhian ng kanyang kapwa? Mga kapatid, ipinanilalarawan lamang sa atin sa araw na ito na ang pagkatawag ni San Mateo ay ito'y inspirasyon sa bawat isa sa atin na hindi pala kailangan na tayo'y magiging matuwid para tayo'y maglingkod sa Diyos. Sinasabi nga sa ating banal na ebanghelyo na hindi raw nangangailangan ng mga manggagamot yung mga walang mga sakit. Kundi ang nangangailangan ng doktor ay yung mga may sakit. Kaya sa pagkatawag ni San Mateo ay ito isang malaking hamon sa bawat isa sa atin. Dahil minsan sa buhay natin, kung tayo tinatawag sa nagkaiba't ibang paraan ay meron tayong mga nagkaiba't ibang dahilan. Pero kung titingnan natin si San Mateo sa umagang ito, kahit hindi siya karapat-dapat, kahit alam niya sa kanyang sarili na siya'y makasalanan, kahit itinakwil siya ng lipunan, kahit pinamumuhian siya ng kanyang kapwa, ay nung narinig niya yung boses ng ating Panginoong si Jesus, tumindig ka at sumunod ka sa akin. Ano yung ginawa ni San Mateo? Tumindig nga at sumunod sa ating Panginoon. At hindi lamang doon, kundi pinatuloy pa niya sa kanyang tahanan. At dito nangyayari yung pangalawang tagpo, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay naikisalo sa mga publikano, sa mga makasalanan. Kaya doon nagre-raise yung katanungan ng mga Pariseo. Ano yung sabi ng mga Pariseo? Bakit ang inyong guro ay nakikipag sa labuha, nakikisalo sa mga makasalanan? Mga kapatid, lagi nating pakatandaan ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Habag ang kailangan ko, hindi hain. Kaya sana sa buhay natin ay bigyan natin ng pagpapahalaga na ang buhay nating mga tao ay hindi kinakailangan magiging perpekto tayo. Ang simbahan, ang pag-atindi natin itong banal na misa,
ay hindi kinakailangan tayo'y tawaging banal dahil ang simbahan ay ito yung tahanan para sa naghahanap ng awa ng Diyos. Kaya minsan ay lagi natin naririnig na simba ng simba, wala namang mawapala sa loob ng simbahan. Diba? Marami kaya minsan ang ating pananampalataya ay nanghihina dahil ito'y mahina. Kulang sa pundasyon, kulang sa pangunawa. Kaya binibigyan natin ng pagpapahalaga, ay tama na pala. Mas mabuti pa dito na lamang ako. Pero tayo ini-encourage sa ating banal na ebanghelyo sa umagang ito. Na sa pamamagitan ng ating banal na ebanghelyo, ipinapakita, inilarawan ng ating Panginoong Jesus na hinahanap niya yung mga makasalanan, hindi yung mga banal. Kaya sa ating patuloy lamang tayong gumawa ng kabutihan. Patuloy tayong magpasalamat sa Diyos. Patuloy tayong dumulog sa ating Panginoon. At sa pangalawang tagpo, sa pamamagitan ng ating banal na ebanghelyo, dumating ang isang pinuno ng mga Hudyo. Sabi niya, kamamatay lamang po ng aking anak na babae. Pero kung sumama po kayo sa akin, ipatong lamang po ninyo ang inyong kamay sa kanyang ulo. Muling mabubuhay ang aking anak. Dito ipinapakita yung matinding pananampalataya ng tao sa Diyos. At doon din natagpuan, doon din nangyayari yung pagaling ng isang babae. Just imagine ay 12 taon na siyang dinudugo. Pero anong sinasabi niya sa kanyang sarili? Mahipo ko lamang ang laylayan ng damit sa tao ito. Gagaling ako. At yun nga ang nangyayari. Hinipon niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus at ramdam niya yung kanyang kagalingan. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Hindi lagi agad-agad ang sagot ng Diyos. Minsan, sinusuri kung gaano tayo katibay yung ating mga pananampalataya. Hindi agad-agad, hindi tulad ng ating mga inaasahan. Ngunit, hindi niya binibigo ang mga lumalapit sa Kanya ang may pananampalataya. Sabi natin pakatandaan naman. Hindi lahat ng ating hinihiling ay aura mismo nandyan sa ating harapan. Dahil ito'y sinusuri kung ating pananampalataya ay dali sa iba. Kaya sana, mga kapatid, magiging katulad tayo nung isang pinuno ng Hudyo at nung isang isang babae na 12 taon nang binudugo na hindi nawawalan ng pag-asa na sila'y magkakaroon ng himala at gumaling mula sa kanilang karamdaman. Dahil kung ating titingnan, nagtagulo na sa bahay ng sa pinuno ng Hudyo. Nandun na yung manunugtog ng flauta. Nagkaingay na sila dahil patay na nga ang bata. Pero anong sabi ng Diyos? Anong sabi ni Jesus? Lumabas kayo. Hindi patay ang bata. Natutulog lamang siya. Just imagine. Kaya nung hinawakan ni Jesus ang bata, bumangon ito at muling nabuhay. Ganon din sa bawat isa sa atin. Maraming mga bagay na kung saan ang akala natin ay wala na. Maraming bagay na masasabi natin na imposible. Pero walang imposible sa Diyos kung tayo'y maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Kaya sana sa ating pagtitipon dito ngayon, sa unang linggo, sa panahon nitong Santissima Trinidad, naway hayaan natin ang Diyos na gumalaw sa ating mga sarili. Naway hayaan natin ang Panginoon na lumago yung ating pananampalataya. Naway patuloy natin pakinggan, hanapin ang Diyos upang sa ganoon ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na maghahari sa bawat isa sa atin. Dahil ang gusto ng Diyos ay hindi yung mga panlabas na ipinapakita nating mga tao.
kundi ang gusto ng Diyos ay yung nagmula sa iyong puso. Na marunong magmahal, marunong magpatawad, at puno ng pananampalataya. Ito yung kalooban, ito yung kagustuhan ng Diyos na maghahari sa bawat isa sa atin. Upang sa ganon, makikita natin yung dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil kung tayo nag-aalinlangan, kung hindi na kung si San Mateo ay nag-aalinlangan, siguro masasabi niya sa kanyang sarili, sino ba namang itong tao ito? Anong mapapala ko sa iyo? Kung siguro ay ang ating Panginoong sa Jesus ay natatakot sa makipagsalo sa kanyang sa mga makasalanan, walang kaligtasan. Bakit? Dahil walang mag-aalay ng kanyang sarili para sa kaligtasan nating mga tao. Kung siguro, kung kulang sa pananampalataya yung pinuno ng Hudyo at ganoon din yung babaeng dinudugo ng 12 taon na, walang kagalingan, walang muling pagkabuhay na mangyayari. Kaya sana sa atin dito ngayon, magiging buo nawa ang ating pananampalataya sa Diyos. Naway, sa patuloy ng ating pamumuhay, kasama natin palagi ang Diyos at paghariin natin sa ating mga puso upang makamit natin ang minimiti natin sa buhay natin ito. Lagi natin pakatandaan na dumarating o pumunta ang Diyos sa sanlibutan hindi para sa mga banal, kundi para sa ating mga makasalanan. Naway, pagpalain tayo ng buong may kapal at ipagkaloob sa bawat isa sa atin ang kanyang biyaya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang sumasampalataya.